Hi everyone! Have a blessed day po. Sa sobrang init, pupunta po tayo ng Baguio. Samahan niyo po ako, tara po. Eto, nandito po muna ako sa terminal. Kumuha ako ng ticket. Ayan, ang ticket po ay worth 800 po yan. Pero nakuha ko lang ng 700 kasi senior po kasi ako. Kaya medyo nabawasan. Malaking bagay din po yung senior's card ko. Ayan, maghihintay po tayo. Kasi ang alis po ng bus ay 7 o'clock. Medyo napaaga lang ako dito. Siyempre para ayusin muna yung ticket. Baka magkaroon pa ng mga problema. Kaya maghintay-hintay lang at nakaupo lang ako dito sa terminal po. Ito po ay Joy Bus. Ang Genesis Transport po ang kinuha kong carrier papuntang Baguio. Ayan, pasakay na po ako. Okay naman po at maganda ang itsura ng bus na napili ko. Premier po kasi itong bus na to. Ayan, nandiyan dyan po at aircon. Siyempre, 2-seaters lang siya. Meron po siyang headbin, mga nasa itaas. Lalagyan ng mga baggage ko. Ano man yung bit-bit ko na bag na malaki. Yan, nilagay muna dyan yung bag. At kitang-kita ko po ang harapan kasi nasa priority seat ako dahil senior nga po. Ayan, uupo na ako dito sa aking pwesto. Napakaganda naman ang bus at medyo komportable. Dito sa pag-upo ko ay makikita natin, meron siyang seat belt. Ayan, may seat belt. At ang kaigihan po niyan, ayan meron pa siyang bus pad. Bus pad, pagka upo nyo ay makikita nyo yung bus pad na pwede nyo gamitin. Yan. Pero hindi ko naman siya ginamit kasi gusto ko tahimik muna Gusto ko mag-relax lang. Ayan, mga kasabay kong senior nasa likuran ko. Yan, bus pad na po yan. Pwede nyo gamitin yan. Ginawa ko lang dyan, nag-charge lang po ako dyan ng cellphone. Ayan ang harapan ng bus. Kaya kitang-kita ko ang mga dadaanan. Kitang-kita ko ang mga nasa paligid. Pag-andar po ng bus na yan. Maluwag naman po yung legroom niya. Maluwag siya. Pwede pang lagyan ng gamit kung meron pa kayong ibang dalang gamit. Pwede dyan sa side. At ayan, ang labas. Hinabi ko muna yung kortina. Since umaga naman, kaya pwede muna akong magtitingin sa paligid habang umaandar ang bus na sinakyan ko. Inaayos na po ng mga konduktor ang mga pasahero. Diyan sinasabihan na kami ang mga dapat gawin, mga ganyan. Kaya maayos naman po ang bus transport na ito. Genesis po itong nakuha ko. Premier. 7:30 na po. Dapat umalis kami ng 7 o'clock. Delay na nga po yung alis. Sinabihan naman po ako dito na madedelay. Siguro po yung mga pabalik na bus ay nata-traffic. Ayan. At eksaktong 7:31, umusad na ang bus paalis. Paalis na po kami niyan. Yehey, pupunta na kami ng Baguio. Ang init sa Maynila. Kaya yan, umaandar na po siya. Tayo ay papunta na ng North Luzon Expressway. Yan, umaandar na po. Siya ay patuloy pa rin tatahak papuntang Baguio. Let's go! Punta tayong Baguio. Iniisip ko nga dito, akala ko po ay traffic kasi ito ay Sabado de Gloria nung umalis ako. Umaga na Sabado de Gloria. Malamang nasa Baguio na lahat ng tao. Ako na lang po ang pabiyahe papunta roon. Kaya medyo maluwag naman po ang biyahe. Maluwag, wala namang ganong traffic. Medyo may mga road constructions lang kami na nadadaanan pero hindi naman naging sagabal yun. Yan. Ang sarap magbiyahe. Lalo't naka-aircon ka. Ang init po ng araw. Kita nyo. Maganda po sa bus na to. Binigyan ako ng ayan, may tinapay. 1 piece na tinapay at may tubig. May tubig para merienda. May snack kayo habang nasa biyahe. Kasi po ito'y walang stopover. Meron pa rin isang maliit na kumot o blanket. Microfiber naman at mabango naman kaya sarap yung gamitin siguro ito mamaya. Kasi ito pong bus na nasakyan ko ay
walang stopover dahil may CR ito Kasi siguro provided na nila yung snacks. Ayan, nasa North Luzon Expressway na po. Ang ganda ng paligid, ang ganda ng dinadaanan. Ang napakagandang biyahe na dire-diretso, walang traffic. Nakikita mo ang kapaligiran. Ang ganda. Smooth lang ang biyahe namin dito. Dire-diretso. Napakaganda naman talaga na earth. Thank you, Lord. Ang ganda ng binigay sa atin na mundo. Kaya dapat natin ipagpasalamat. Yan po ay isang bukirin. Taniman siguro yan ang mga palay. Pero ngayon, parang nag-harvest sila. Kaka-harvest lang siguro. Kaya yan po ang nakikita natin along the way. Diba? Ang ganda. Kahit na napakainit ng araw, masisiyahan ka sa nakikita mo. Komportable ang aking pagkakaupo dito sa bus na to. Kaya maghihintay lang po tayo hanggang tayo makarating sa ating pupuntahan sa Baguio. Ayan na po, nasa Baguio na tayo. Ito ang aking accommodation, AJ Pension House. Nakuha ko lang ito sa murang halaga. Nasa 1,200 lang naman. Dalawa na ho kami doon. Ito po ang neighborhood. Napakatahimik. Dumating kami dito siguro mga past 11 na. Magto 12 na. Parang ganun. Yan ang paligid. Walang masyadong dumadaan sa sakyan. Kaya kahit natutulog kayo sa gabi ay walang maingay. Meron mga dumadaan pero pakonti-konti lang. Tsaka hindi sobrang maingay. Hindi marami. One way lang kasi itong kalsada na to Ayan ang neighborhood namin dyan. Maganda. Tahimik. At okay naman po yung accommodation na doon, itong AJ Pension. Meron siyang maliit na terrace pag gusto mo magkape. Ayan ang room namin. Nagutom ako kaya pagkatapos ko magpahinga, pumunta muna ako dito sa Dadoy's Eatery. Hindi naman ito malaking restaurant, parang karinderya pero medyo level up ng konti sa karinderya. Kasi nakita ko itong local na menu nila. Meron silang menu na kaleskesan na ewan ko kung bakit kaleskesan. Kaya tinanong ko kung ano tong menu na to. Titikman po natin itong menu nilang ito. Ay, chinek ko naman yung paligid naman niya Okay naman. Yan ang mga tao nagdadaan, naglalakad. Yan ang nakita. Malapit lang po ito sa terminal ng Victory Liner, itong kainan na to, Dadoy's Eatery. At ipakita ko sa inyo ang mga menu nila. Ito, nakalagay dito. Meron kasing konting sound sila dito Medyo tinanggal ko muna. Yan, ang kanilang mga menu. Yan, iba't ibang klase. May pigar-pigar. Alam ko Ilocano dish to Titikman ko rin to Kasi nga mga dish ito na hindi ko alam at hindi ko pa naluluto. Kaya pag natikman ko na to, lulutuin ko to. Affordable naman po lahat ng mga presyo nila. Parang may pagka-budget meal na naman din po. Meron silang mga rice meal na may kanin, may ulam. Ayan na in-order ko, sisig. Umorder ako ng sisig. Sizzling siya. Tapos, ayan po yung pigar-pigar. Ayan pala ang pigar-pigar. Beef na may repolyo. Tikman natin yan. Ito, may sabaw kaming libre. Mainit ho yan nung isiniserve. Pwede kang humingi ng sabaw. Siyempre, kanin. Hindi ko naman mauubos din yung kanin yan. At meron silang overload na halo-halo. Ewan ko bakit overload. Parang puro gulaman yata. Nakikita ko rito. At may leche plan na sa ibabaw. Try pa rin natin yan. Kahit na malamig, itatry natin yan. Halo-halo overload. Yan po yan. At meron po tayong iyan ang kaliskesan. Ewan ko kaliskes o kaliskesan. Tuwalya po yan. Siguro yan parang lutong papaitan. After namin kumain, siyempre paggabi na, naglakad-lakad ako dito sa may upper road ng Session Road sa upper.
Ayan ang mga nakita ko. Iba't ibang klaseng restaurant din yan. Meron ditong restaurant na maganda naman ang view. Yan. Medyo tumingin-tingin muna ako dyan. Tinignan ko kung ano yung mga menu nila. At kung saan sila located. Sa Jungle Town po sila located. Dito po yung accommodation ko. Malapit lang din dito. Kaya, yan, kayang-kayang lakad-lakarin lang naman po yan. Marami naman kayo mapagpipili ang restaurant dito. Napaka-aesthetic nitong restaurant na to. May mga views na mga Igorot, statue, yan. Pwede mag-picture taking kasi pababa po yan syempre senior na, hindi na ako masyadong bumaba, dito lang sa bandang itaas nag-picture. Meron po dyan silang mga restaurant na chocolateria, chocolate, mga puns, ganyan, mga bread pan, muffins. At nandito pa rin yung medyo sikat na restaurant ng Pamana. Artista yata may-ari nito Yan. Ayan po ang itsura ng nadaanan namin na restaurant. Daming mga rebulto ng mga igorot. Pero mga igorot po yun, nakaupo na yun. Hindi po siya tao. Hindi siya tunay na tao. Puro igorot po. May mga tao pero nasa bandang taas. Ayan, pababa yan, napakataas. Kaya hindi ko na binaba. Baka pag-akyat ko mahirapan din ako Dito lang ako sa taas nag-picture. Pinakita ko na lang sa inyo na meron kaya nun. Sa paglalakad namin sa Session Road, may strawberry. Kumuha muna ako ng mga kalahating kilo para habang naglalakad ako, may kinakain akong strawberry at mafe-feel ko talagang nasa Baguio ako. Ang gaganda ng strawberry pagkagabi. Pwede ka rito pumili. At ito ang nadaanan namin along Session Road. May pinasok kami skinita. Ito ang likha, ang tawag dito sa lugar nito Ito yung maraming rebulto na mga collector siguro. Ito mga rebulto, mga antique. Ayan. Puro mga antique po yung nakikita namin. Pati yung pagkaka-structure nito, puro kahoy, bakal. Puro gano'n naman ginamit Pati yung design niya puro antique ang mga pagkakagawa. Madilim sa bandang dulo. Parang garden po yun medyo madilim. May mga nagkakape din doon. May mga ilan-ilan na nagkakape. Hindi naman ako kumain dito kasi siyempre busog pa ako. Pinasok lang namin to. At dito, meron dito tarot reader. Ito, enjoy dito Pwede kang magpabasa ng tarot reader niya. Marami kang pwedeng itanong. Mga general questions. Ayan. May bayad po yan hindi po yan libre. Mga 150 pinakamababa yatang bayad dyan. Mag-enjoy ka lang. Ma-experience mo lang magpabasa ng tarot card. Hindi naman natin masasabi kung ito ay totoo o hindi. Siyempre, ang hula ay hula. Pero nakaka-enjoy lang na ma-experience natin yung mga gantong bagay habang nandito tayo sa Baguio. Ayan po. Nakalimutan ko na ang pangalan ni Madam. Pero natanong ko siya pero sinabi niya sa akin. Hindi ko lang maalala ngayon. Sana pala nilista ko, sinulat ko. Pinanood ko ng konti yung pagbabasa niya. Kasi ngayon ako nakakita nito yung nagbabasa ng tarot. Ngayon ako nakakita ng ganito. Marami yata nito sa Quiapo, di ba? Nakikita ko lang to pero hindi ko napapakinggan. Ayan, pabalik na ako sa Session Road. Nadaanan ko yung waiting shade dyan. Tingnan nyo. Fresh flowers. Ito na. Sa Session Road na ako. Mag-aalas 9 na. Kaya ito, ready na ang mga night market sa pagtatayo ng kani-kanilang mga stalls. Alas 9 po sinasara itong road na to para dito pagbigyan ng mga vendors sa night market. Sari-saring mga paninda. Doon po sa entrance ng food trip, doon muna ako. Bumili muna ako ng taho. Ayan, ang strawberry taho na sikat sa kanila sa Baguio. Magtaho muna ako. At ito, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng mga food tripan sa night markets. Sa loob ho ito nakabukod ito doon sa mga tindahan ng mga damit Marami yan.
Ang dami nagtitinda, iba't ibang klase ang tinitinda. Meron nga magkakapareho na nga rin eh. Halos yung iba. Marami dito, may sisig, shawarma, may grilled balut, mga ganyan. Iba't ibang klaseng drinks. Marami naman tao. Mga nakasabay ko rin sila, yan o, mga yan. Yung iba ay pinipilahan. Siguro, pagka trip nila yung pagkain, mabenta, pinipilahan. Yung iba wala naman bumibili. Pero siyempre kumikita rin yan. Hindi naman magtsatsaga yan dyan kung hindi yan kumikita. Mostly kasi sa mga nakikita ko dyan mga bagets. Ayan. Ako lang yata senior dito. Ang senior na naggagala sa gabing-gabi. Yan po ang Baguio Night Market Food Tripan. Ito ang gusto kong food trip. Gusto ko kasi makatikim nito. Ito yung yung coin, 10 coin, 10 dollars, pag ganun. Tatawag dito sa muffin na to. Parang yung may dollars na bilog na nilagyan ng cheese sa loob. O siya, sige, kain muna po ako. Iwan ko muna po kayo dyan. Bukas ulit, magkita-kita po ulit tayo sa aking pagbubukas. Salamat po! Ang iba,